If you have the Bible with you, buksan po natin ito in the book of Isaiah. Isaiah chapter 41, verse 10. Yan. Ang sabi po ng Magandang Balita Biblia, sabi po, ako'y sasa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Isa pang verse na patunay na kasama natin ang Diyos. In Joshua 1 verse 9, ano po ang sabi po doon? Josue 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang Diyos po ang magpala po sa pagbasa po ng kanya pong banal at makapangyarihang salita. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat po ay makakaupo. Thank you, Lord. Pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. God is with us. Yan. Kasama natin ang Diyos. Madalas ito po ay napapakinggan po natin, di po ba? Pag December. Yan, madalas yung magsisilang ang isang birhen at tatawaging Emmanuel in the book of Isaiah. In the book of Matthew, rather. No, natatawaging Emmanuel, which it means, ano po ang katumbas, kahulugan nun? Kasama natin ang Diyos. God with us. At ang sabi po doon sa Romans 8 verse 31, kung kasama natin ang Diyos, if God is with us, who can be against us? Ang ganda po ng pangako ng Diyos. Dito po sa Isaiah, ito po yung time na kung saan ang daming napunta, mga Israelita, ang daming napunta doon sa Babylonia. Mostly, ito po ay in the tribes of Judah. Sila po ay napadpad doon, natapon doon. At ang sabi po, halos mawalan na sila ng pag-asa. Hello? Sino po sa atin ngayon ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Meron po ba? No, amen. Lahat po tayo ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Kaya ang sabi po, unang salita pa lang doon sa verse 10 ng chapter 41, ako'y sasa iyo. Ano man po ang pinagdadaanan natin ngayon, magkakaiba, tama? Sa bawat mukha na magkakaiba, hindi magkakapareho, iba-iba din ang sitwasyon ng buhay po natin. Pero ang Diyos, sinasabi po niya sa mga oras na ito po sa atin, nire-remind tayo, ako'y sasa iyo. Whatever we are going through, anumang sitwasyon ang pinagdadaanan po natin sa ngayon, sabi po last Sunday, that is not permanent. Daanan lang natin. Dahil naniniwala tayo, kasama natin ang Diyos. Mayroon na po bang nakasubok po sa atin? Sa isang engkwentro, labanan, may inaasahan kang kasama, ngunit tinakbuhan ka. Meron po ba? Akala mo kasama mo siya doon sa battle, doon sa laban ng buhay. Akala mo kasama mo ang asawa mo sa hirap at ginhawa. Pero bakit nung hirap na, iniwan ka niya? Akala mo kasama mo ang mga anak mo. Sa ginhawa lang pala. May mga pangyayari na ganun po. That's life. Yan ang buhay, yan ang realidad. Yan ang tao. Minsan nangangako, napapako, hindi natutupad.
Ngunit salamat sa Lord dahil kasama po natin siya. Never, never niya tayong iniwan ni pinabayaan. Actually, nung bago-bago pa lang po akong Kristiyano, yan yung unang nakabisa ko. Hindi kita iiwan, anak. I will leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebrews 13 verse 5b. Yan po ang pinanghahawakan ko. Every time, ang ganda po ng pangako ng Lord kay Joshua. Sino po si Joshua? Siya po ang humalili kay Moses. Papunta na sila doon sa promised land na pinangako ng Diyos. Flowing of milk and honey. Sagana sa lahat ng bagay. Ngunit may isang leader na ang pangalan ay Joshua. In Joshua chapter 1, ilang beses na inulit doon kay Joshua. Ilang beses na inulit ng Panginoon. Ano po ang sabi, Ate Jo? Magpakatatag ka. 4 times, hindi pa umabot ng verse 10. Inulit na magpakatatag ka. Dahil po ang nature ng tao, ano po ang nature natin? Pag tayo napagod, pag tayo na-discourage, pag tayo nawalan ng pag-asa, hindi na tayo tutuloy. Tama? Kaya dito pa lang sinabihan na si Josue, dahil siya ang mamumuno, kumbaga sa mga namimisikleta, siya yung trangko. Siya yung sinusundan. Hindi pwedeng magkamali siya. Parang dito po sa atin, sa church. Mayroon tayong leader, spiritual leader, ang ating pong pastor, na ginagamit at patuloy na ginagamit ng Diyos, hindi lang po dito sa barangay ng Palguyod, sa bayan ng Putsurubio, kundi sa ibang lugar, dito po sa Pangasinan, sa Pilipinas. At naniniwala po tayo sa kanyang pagiging masunurin sa Panginoon, lalo pa siyang pagkakatiwalaan ng marami pang bagay. Amen. So sa lahat ng bagay, isipin po natin, kasama natin ang Diyos. Ang hirap po yung sitwasyon na akala mo may kasama ka pero kasama mo lang pala. Iniiwan ka din. Iniwan ka rin. Minsan ko, na-try ko na po ito minsan, nung teenager pa kami, akala ng pinsan ko, sasamahan ko siya. Nagkaroon ng trouble. 4 versus 2. Kami yung dalawa. Pero nung time na nag-umpisa na ang laban, tumabi ako. Pinanood ko lang yung pinsan ko. Ang hirap po, ano? Pinanood ko lang siya. Hinayaan ko siyang binugbog ng 4 na kabataan na katulad namin. Pero doon ko po nakita kung gaano po katatag yung kasama ko. Nakipaglaban siya. And to make the story short, tumakbo yung 4. Nag-iisa akong nag-cheer doon sa gilid. Go, insan! Kaya mo yan. May tiwala ako sa kanya. Pero iniwan ko siya sa laban. Kaya pakisabi po sa iyo pong katabi, yan, kung katabi niyo po ang inyo pong misis, asawa, partner, walang iwanan. Yan. Walang iwanan. Mga kaibigan, yan, wag kakaibigan, walang iwanan. Kung kagaya ng ang Panginoon ay hindi po nangiiwan po sa atin, dapat ganun din tayo. Tama? Whatever situation na pinagdadaanan po natin, walang iwanan. Hello? Tandaan po ninyo ang mukha na nakikita nyo ngayon dito po sa Fountain of Life. Yan. Hindi yan aalis, hindi yan mangiiwan. Lagi po natin kasama yan sa gawain ng Panginoon.
Sabi ko nga po, Pastor, di bali nang mapagod, wag lang tumalikod. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Di bali nang mapagod sa gawain ng Lord, wag lang tumalikod sa Kanya. Kaya po doon sa Isaiah, nagkaroon po sila ng pag-asa. Yung nawawalan ng pag-asa ng mga, mostly in the tribes of Judah, nawawalan na po sila ng pag-asa na makabalik doon sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Ngunit, ginamit ng Lord si Propeta Isaias para sabihin po sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, ako'y sa iyo. Grabe po, ano? Yung nawawalan ka na ng pag-asa pero may magsasabi ako sa iyo na, nandito lang ako. Nandito lang ako. Narinig ko nga yung isang kwento ng nanay. Nung alam niya na down yung isang bata, kabataan, high school, ang sabi po ng isang nanay na to, sabi niya, anak, pwede kang umiyak sa aking balikat. So yung nanay na yun, handa niyang kunin. Kung para sa akin po, ano, handa niyang kunin yung bigat. Kasi willing siya, i-transfer mo sa akin para magaanan ka. Hindi po lahat ng tao ganon. Tama po ba? Hindi lahat ng tao ganon. Pero mayroon pa rin. Kagaya po sa atin ngayon, ang dami nating pinagdadaanan. Pero nandyan ang Diyos na lagi po nating kasama. Kaya po, through Prophet Isaiah, sinabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, kasama natin ang Diyos. Kaya sa mga oras na ito, anuman ang pinagdadaanan po natin, God is reminding us, kasama natin ang Panginoon. Kaya unang puntos, doon po sa dahil kasama natin ang Diyos, number 1 is kailangan huwag tayong matakot. Mababasa po natin yan doon sa Isaiah 41:10. Doon po sa after po ng ako'y sa iyo, huwag kang matakot. So maraming bagay tayong kinatatakutan. Aminin man natin sa sarili natin, aminin man natin to, nakakaramdam tayo ng takot, tama? Ano ba yung mga kinatatakutan natin in times of troubles, in times of trials, in times of difficult times ng buhay po natin? Hindi na natin alam. Ngayon, nandyan ang Diyos. Nagpapaalala sa atin na kasama natin siya, huwag tayong matakot. Naalala ko po yung kwento doon po sa readings po natin ito, doon po sa Numbers 13. Ano po ang nangyari? In Numbers 13, nagpadala si Moses ng 12 espiya para tiktikan yung lupang pangako, yung Kanaan. And after 40 days, bumalik yung 12 espiya na to. Ano po ang sabi doon? Nag-report una. Basahin po natin in Numbers 13. Numbers 13, yan, dyan na. Verse 30. Ang sabi po dito, subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ang tanong, positive or negative? Positive. Positive po Grabe yung tapang ni Caleb Ang sabi po niya, sa gitna ng maraming tao na nagrereklamo, ang sabi po niya, lusubin na natin sila. Tiyak, magagapi natin sila.
Pero, minsan kasi ganito yung nangyayari, majority. Out of 12, ano po ang sabi ng 10? Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya, sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat, tama, negative. Negative. Kaya, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Grabe po yung pagka-negative. Sa sobrang negative thinker siya, inisip na niya na yung sarili niya ay isang tipaklong na lamang. Wow. Ano po ang magiging kahihinatnan ng report na ang ulat ay negative? Marami po ang madadamay. Tama po ba? Marami po ang madadamay. Kaya po kung patuloy po nating babasahin yung Numbers 13 hanggang 14, ang sabi po doon ay makikita po natin doon yung naging resulta ng negative na report. Natakot po kasi sila eh. Pinagharian na sila ng takot at ang buong bayan natakot na rin. Ang sabi po doon sa chapter 14 ng verse 1, magdamag na nag-iyakan dahil sa takot. Wow. Magdamag na nag-iyakan ng mga Israelita dahil sa takot. Ang sabi pa nga po doon, paraphrase, kulang pa ba yung libingan sa Ehipto para dalhin kami doon sa lupang pangako at doon din kami mamamatay? Aalipinin yung aming mga asawa at mga anak. Pero po, ano po ang naging resulta ng mga nagre-reklamo na yon? Hindi po sila nakapasok doon sa Promised Land. Only Joshua at saka si Caleb ang nakapasok kasama ng mga 20 years old below. Yung census kasi 20 years old, if I'm not mistaken, 20 up, sila yung kasama sa census. At lahat ng yun, paikot-ikot sa ilang. Kasi yun yung sabi ng Panginoon. Hindi makakarating sa Promised Land yung tao na to, yung henerasyon na to. Instead, makapunta na sana sila doon, inikot-ikot sila ng Panginoon hanggang sa mamatay sa ilang. Dalawa lang ang nakapasok na matanda. Joshua and Caleb. Sa umagang pong ito, nare-remind po tayo ng Lord, mag-ingat po tayo sa mga taong negative. Isa lang ang patutunguhan po natin pag tayo ay nadala sa kanila. We fall down. Sigurado po yun. We never succeed. Matatalo at matatalo tayo sa laban na ito kung ang kasama natin negative. Madali nyo pong malaman kung sino yung negative. Madalas nagpupuna. Madalas yung wala hinahanap. Tama naman, di ba? Yung wala ang hinahanap. Pero, ang sabi po, kailangan nating i-correct. Kailangan nating makorek. Sa mga positive people, doon tayo dapat. Because, yan ang magbibigay po sa atin. Diyan tayo mag-grow, mga kapatid. Sa ating pong buhay spiritual, yan.
alamin po natin kung sino po yung kasama po natin lagi. Dalawang bagay lamang po yan. Kung hindi siya negative, positive siya. Kaya po sa mga positive, ano po ang nangyari? Nakarating sila, naranasan nila yung lupang pinangako ng Diyos sa kanila at nalasap po nila yung kasaganaan doon sa lugar na yon. The negative, dahil natakot po sila, yun po yung naging resulta, negative, hindi sila nakarating. Kaya po, if God is with us, we overcome fear because He offers strength and protection. If God is for us, who can be against us? Kaya, we overcome fear. Yung takot na yan, kailangan po nating ma-overcome. Lagi ko po itong sinasabi every time na pag ito yung takot, yung nagiging topic po natin, if the fear dominates our mind, the whole system of our body will be paralyzed. Wala na tayong maisip kasi takot na tayo eh. Tama? Hindi na natin alam kung anong gagawin natin dahil naunahan na tayo ng takot. Subukan nyo po. Sino po yung takot sa aso? Meron po ba? Subukan nyo po, pag kayo po ay nakaharap or nakasagupa na enkwentro sa isang matapang na aso, unahan nyo siya. Siya po ang matatakot, hindi ikaw. Pag nandyan na yung matapang na aso, ganun ka lang. Akala niya, kukuha ka ng bato, babatuin mo siya, matatakot siya. Pag naunahan mo, pero pag naunahan ka niya, sigurado yan. 100 kph ka niyan. Takbo ka. Isa, dalawa, tatlo. Baka hindi lang. Times 2. Baka pati bahay ng ibang bahay yan. Dahil sa takot. Kaya, kung kasama natin ang Diyos, na-overcome po natin yung mga takot na yan. Actually, sa mga oras pong ito, marami tayong mga higante, tama? Sa mga panahon na to, marami tayong mga higante. Dito po, literal na higante ang nakaharap, nakilala nila. Yung lahi ni anak na sinasabi. At sa tingin po nila, sila na mga pumunta roon, tipaklong yung kanilang itsura. Doon po sa readings po natin, di ba? Nag-uwi po sila ng isang buwig ng mansanas, sakay ubas, sakay kumpol. Pero ilan yung nagbuhat? 2. Kasi po pagkain ng higante. Di po ba? At isa pa, talagang masagana yung lupa doon. Kaya namumunga yung mga punong kahoy doon ng malalaki. Yun po yung outcome po doon. Kaya po dahil kasama natin ang Diyos, number 2, hindi tayo dapat mangamba. In verse 10 pa rin ng Isaiah 41, mababasa po natin yan, hindi ka dapat mangamba. Yan. Hindi ka dapat mangamba. Hindi naman po lingid sa bawat isa po sa atin ang pinagdadaanan ngayon ng ating pong bansa o maging ang ibang bansa. Tama po ba? Yan. Pero tayo po ba'y nangangamba? Na baka bukas makalawa, susunod na mga linggo, buwan, wala na tayong makitang sasakyan sa kalsada. Hindi na tayo makakabiyahe dahil 500 pesos na ang krudo, 400 ang gasolina. No? Isang issue pa lang yun.
pero marami na ang nangangamba. Pati nga bigas, tama? Mayroon na ngayong pumipila. May nakausap po tayo, pumila na sila sa kanilang bayan. May alok 20 pesos per kilo, pero selected lang po. Hindi po lahat makaka-avail. At magtitiis ka sa pila. At limited yung ibibigay. 10 kilo lang sa bawat pamilya. So sa tingin po natin, hindi ba tayo mangangamba pag gano'n na yung nababalitaan natin? Pag gano'n na yung sitwasyon ng mundo? Pero dito po natin makikita kung papaano po kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Lagi po nating sinasabi, God will provide, God will provide. Ngayon po natin panghawakan yon sa sitwasyon na to. Kung tinitignan natin ang ating palabigasan ko konti na, Lord, sinabi mo, hindi kami magkukulang. Ang ganda po nung kanta kanina, di po ba? Sakop na lahat. Pangangailangan po natin. Even sa ating pong spiritual, ang Diyos ay laging hindi nagkukulang. Paano po nag-provide ang Lord sa Kanya pong lingkod? Paano nag-provide ang Lord sa Kanyang lingkod? Ito po isa lamang sa Bible character na pinatunayan ng Diyos that He is the God na laging nagpro-provide. Sa buhay po ni Prophet Elijah. Familiar po tayo sa kwento, tama? In 1 Samuel 17, ano po ang sabi doon? 1 Samuel 17, doon po naranasan ng buong bayan. Parang ganito yung nangyari, tagtuyot, walang ulan. Hindi nila alam kung kailan uli papatak ang ulan. Pero ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elijah, may instruction sa kanya. Pumunta ka sa ilog na yon. Doon kay inom. Ang pagkain mo, sinong magdadala? Araw, gabi, mga uwak. So ibig sabihin, hindi lang pala isang uwak ang inutusan ng Diyos para siya po ay makakain. Araw, gabi, iba't ibang uwak yung pumupunta. Ibig sabihin pala, tatay, may rotation din. Shifting, kumbaga. Panggabi ka ngayon, pang-araw. Madalas po, walang lumilipad. Di pa ako nakakita ng uwak na lumilipad sa gabi. Bakit po? Tulog ako eh. Joke lang. Pero doon po natin makikita yung miracle ng Lord. Kung paano siya kumilos. Sa tingin po natin si Prophet ay Elijah, wala na siyang magagawa eh. Inalaw na lang Lord na mangyari ito. Pero may instruction sa kanya. Ano po ang ginawa niya? Sumunod. After po na matuyuan yung ilog na yon, may instruction ulit sa kanya. Pumunta ka doon at pakakainin ka ng isang balo. Wow, pagpasok pa lang doon sa lungsod, nakita na niya eh. May namumulot ng stick na panggatong. Kinausap niya po iyon. At nakiusap siya, tama? Basahin po natin doon po sa 1 Samuel. 1 Samuel 17. Yun po. Ang sabi po dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda
na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Hindi lang isa yung hiniling niya, may inumak pa, kanto? Naniyala ang dalay danom, anong sabi? Damo mo lay tinapay, pianumbara. Hindi lang yung tubig. Kailangan may pambara. Yan. So may idea na tayo sa mga makikiinom sa bahay. Yan, bigyan muna natin ng tinapay. Amen? Tapos, ano po ang sabi doon? Maaari po bang makiinom yon? Aalis na sana, ngunit sinabi na kahit kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi ni Yahweh ang inyong Diyos na buhay na wala kaming tinapay. Mayroon na kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Grabe po yung hirap ng buhay this time, this situation po, Huling patak ng langis, konting harina. Namumulot na lang siya ng konting panggatong. Makakain man lang bago mamatay. Tanggap na nila kung anong mangyayari sa kanila. Ngunit, ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanila pong buhay. So ano po ang ginawa po doon? Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipaglutong mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Grabe po yung sinabi ni Prophet Elias, Propeta Elias. Hindi mawawalan ng harina, hindi matutuyuan ang langis. Pero may susi doon, mga kapatid. Ano po ang susi? Kailangan mo lang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Lahat po tayo humihingi ng pagpapala, di po ba? Humihingi ng blessing sa Lord. Even me, ako. Ang dami kong hinihingi sa Lord sa mga oras pong ito. Marami tayong kailangan sa Panginoon. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Kanya? Entitled ba tayo na tanggapin yung pagpapala na yon? Tayo lamang po makakasagot. Hindi po dapat tayo mangamba dahil nandiyan ang Diyos kasama natin. Dito natin makikita kung paano magpro-provide, kung paano kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Kagaya nga po ng ginawa ng Panginoon sa kanya pong lingkod, Prophet Elijah, kung paano nag-provide. May mga taong ginamit, pati hayop ginamit, para lang ma-preserve, patuloy na mamuhay yung lingkod na to, at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Hindi po madali ang buhay, tama? Pero nagiging magaan ito pag alam natin na kasama natin ang Panginoon. Pwede po ba nating bigyan ng palakpak ang Diyos? Amen. Hallelujah.
If God is for us, who can be against us? Ang sabi po ng Romans 8:23. Kaya ito, as Christian, punta na po tayo doon sa application. As Christian, ano po yung dapat po natin gawin? Kasi kailangan may gagawin tayo para maranasan natin yung pagpapala na galing sa Panginoon. Number 1 is, as Christian, kailangan we live by faith. Namumuhay po tayo ng may pananampalataya. Hindi tayo namumuhay na may takot. Maglilingkod ako sa iyo, Lord, pero natatakot ako, baka maubusan kami ng bigas. Baka wala kaming makain sa mga susunod na araw. Huwag po tayong mangamba. Hold on. Madalas naman po tayo yung bumibitaw, tama? Ang Diyos po kailanman hindi po siya nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya po madalas tayo yung bumibitaw. Madali pong magpuri sa Panginoon kung nasa hayahay na buhay tayo. Kung alam natin na wala tayong nararamdaman. Alam natin na may laman yung bulsa natin. Kailangan natin sa bahay, meron. Madaling magpuri. Madaling sumamba, madaling umawit sa Lord. Pero madali pa kayang pumuri, madali pa kayang sumamba sa Panginoon kung tayo ay nasa difficult situation. Dito po natin minsan nakikita. Ang mga Israelites, nakita na nila kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po nila. Tama? From Egypt to Promised Land, nakita na ng Lord kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po nila. Ang dami ng mga miracles na ginawa ng Panginoon. Pero dumating pa rin sa kanila yung takot. At nagre-rebelde, nagre-reklamo. No? Kaya ang sabi ng Lord, nasaan? Nasaan ang iyong pananampalataya? Sa gitna ng kawalan, hahanapin sa atin ng Panginoon eh. Nasaan ang iyong pananampalataya? We must live by faith. Kailangan laging malakas, matatag tayo kagaya ni Joshua. Magpakatatag tayo sa lahat ng bagay. Magpasalamat tayo kung may trials. Dahil yan po ay, susunod po dyan ay pagpapala. Kaya, one time parang narinig ko kay Pastor, more trials. Parang gusto natin yung maraming pagsubok para tayo ay lalo pang pagpapalain. Tama? We must live by faith. Sa panahon ngayon, tama po yung sabi ni Pastor 2 weeks ago. Tumataas lahat ang bilihin. Pero wala na tayong magagawa doon. Inalaw ng Lord na mangyari yan at hilingin na lang natin sa Panginoon na itaas yung blessing na matatanggap po natin. Itaas ng Lord yung blessing na matatanggap natin. At naniniwala po ako, miracle happens for those who believe in God. We must live by faith. Number 2, live by God's Word. Mamuhay po tayo ayon sa salita ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ang dami po niyang sinasabi po sa atin. Kung alam lang po natin, patuloy po tayong magbabasa, patuloy nating basahin. Ang goal po natin this year is matapos nating basahin. Hindi lang po matapos basahin ang Biblia, buong Biblia, kundi mangusap sa atin ang Panginoon. Huwag nating basahin ito na parang nagbabasa lang tayo ng love letter na istorya na hindi natin naintindihan.
hilingin natin na sa bawat pagbabasa po natin ay maranasan po natin ang pagkilos ng Panginoon. We must live by His Word. Ang daming nagreklamo, ang daming namatay ng mga reklamador. Po ba? Mga negatibong tao, hindi nakarating sa promised land. Dahil naniwala sila sa salita ng iba. Hanggang sa sila ay naging kasapi na nung mga negative people na yon. Alamin po natin ang salita ng Diyos. Dahil naniniwala po tayo na ito ang magbibigay po sa atin ng lakas. Ito ang magpapatibay po sa atin sa ating pong pananampalataya. At ito po ang magbibigay po sa atin ng buhay. Amen po mga kapatid. Amen. Dahil kasama natin ang Diyos, huwag tayong matakot at hindi tayo dapat mangamba. And as Christian, we must live by faith and live by God's Word.